And now, back to Face dito sa TV5. So paano nga ba pinagsabay ni Ambing si Ira at si Andrea? Yun ang gusto naming malaman, Ambing. Magkwento ka. Nung time na live-in po kami dalawa ni Ate. Nag-live-in kayo? Gaano katagal? 2 months po. So ibig sabihin, tumira ka dun sa kanila o itinira mo si Andrea sa ibang bahay? Tumira po ako sa kanila. Okay. Paano nagsimula ang lahat? Tuwing uuwi po kasi ako ng bahay, wala po siya. Lagi po siyang nasa inuman. Tapos uuwi na lang po siya. Biglang ang init ng ulo sa akin. Tapos nagsusumbong naman po ako sa kapatid niya. So paano ka naman, Ira, naniwala kay Ambing, alam mong sila ng ate mo? Di na po, simula po kasi once ako, syempre po ako. Siya po unang sa akin, kaya di na po ako naghanap ng iba. So yun lang talaga ang mission mo sa buhay, Ambing? Hindi naman. Ang guluhin mo at sirain mo ang buhay ng mga babaeng ito? Nangako na po ako sa kanya sa po talaga mamaya. Paano mo maipapangako na si Ira na hindi ka pa nga nagpapaalam ng maayos kay Andrea? At kay Lea din. Kahapon magkasama ba kayo? Oo. Saan kayo nagpunta? Kung saan-saan. Nag-basketball siya. Sinamahan mo? Oo. Pinunasan mo likod? Hindi. Dinala mo yung tubig? Hindi rin. Pinakain mo? Oo. Binigyan mo ng pera? Magkano? 40. Alam mo, Ira, kung nasaan siya kahapon, Dahil magkakasama tayo sa basketball. alam mong karelasyon niya si Lea? Alam ko po. Oh, bakit ka pumayag? Okay lang naman po sa akin bakla siya eh. Tsaka ang alam ko, wala na po sila. So bakit ka nagpakita pa? Siya lang naman po pumunta eh. Oh. Hindi ko naman nakalain na pupunta siya. Bukod sa mission mong ito, Sa cellphone Ambing, ko, sabi mo, anong mission mo kailangan pa yung sa cellphone ko, buhay? iti-text mo na lang ako. Oo. At ano pang pangarap mo sa buhay? Paano kayo mabubuhay ni Ira? Gahanap po ako ng trabaho. So ngayon, saan ka nakatira, Ambing? Sa amin po. Umuwi ka na sa inyo. Opo. So paano mo masabi na si Ira ang mahal mo na ngayon? Kasi po ako po yung nakauna sa kanya kaya Ha? pananagutan ko na po yun. Ha? Saan naman galing itong baluktot na pagkakasulat mo na ito? So paano mo masasabing kaya mong panindigan si Ira ngayon, Ambing? Gahanap na po ako ng trabaho. Kung sakali po ba, Aling Meli, na magsama itong si Ambing at si Ira, pahihintulutan po ba ninyo? Hanggat kaya ko po maghanap buhay, hindi ko muna pagsamaan dahil bata po yan. Oo. Kadidibo lang po ng 28 yun. Kakadibo lang. Kumbaga so parang ano, siya lang pong talagang ano ko sa buhay ko. Hindi ba't parang Ira ang nangyari ay baka di naman din kailangang pilitin na kailangan kayo'y magkarelasyon o kayo'y magsama o kayo'y mag-asawa kung hindi naman talaga kayo parehong handa. Sa palagay mo ba nararamdaman mo na handa na kayo at nagmamahalan kayo? Pero sa akin, hindi pa po kasi bata pa po ako. Marami pa akong pangarap sa buhay ko. Bakit hindi mo sinabi sa ate mo na ate nililigawan ako? Bakit hindi ka nagkalakas loob? Natatakot na po ako eh kasi gusto ko rin po si Abdul. So gaano mo kamahal si Ambing? Siyempre, mahal na mahal ko po talaga siya. Handa ka ba na kahit wala, pagpalagay natin, mahirapan siyang maghanap ng trabaho, matatagalan, ikaw ang magtatrabaho, kakayanin mo yon? Kakayanin ko po. Hindi ko na po kayang bigay yung sarili ko sa iba. 3 pong problema ang nakikita natin dito. Ang una po ay ang kay Lea. Marahil siguro ito na ang pagkakataon para matanggap mo kung ano ba talaga si Ambing sa buhay mo. At ganun din si Andrea para sa relasyon nila ni Ambing. Pero ikaw, Ambing, ano nga ba talaga ang mission mo sa buhay? Mukhang nga makakatulong po sa inyo ay ang ating trio tagapayo at matulungan din si Ate Marites sa kanyang problema sa kanyang mga anak. Mali yung
yung basihan mo na yun? Kasi sinasabi mo na ikaw ang nakauna sa isang babae, kaya mahal mo siya. Kasi kung mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo kahit ano pang man siya, no? Check up kayo. Meron naman mga sa PGH na mga pagkakataon. Pero pwede naman kayo doon kasi mahirap po yung ganyan. Baka mamaya mawala po kayo. Makalimutan Mahina pa yung pangginaya. Kung magmamahal ka ng lalaki, siguraduhin mong talagang mahal ka. At hindi lamang dahil sa sex or financial na bagay. O kahit 2 taon, o mag-test na ka para magkaroon ka ng skills, magkaroon ka ng pagkakataon upang makapaghanap buhay. Sa umaga pong ito, Attorney John, paano po ba natin natulungan ang ating mga bisita sa pagdating po sa aspetong legal naman? Siyang Ami, ipinaliwanag po natin kay Marites, kay Meli, kay Andrea at kay Leia na hindi po sagot ang karahasan o pananakit o pananakot sa tuwing tayo ay mayroong nakakasamaan ng loob or may nakakagalit, lalo po papagkaibigan natin. Meron po tayong mga opsyon sa pamamagitan ng batas. Ano po, kung sakaling tayo po ay sinaktan or tinakot, maaari po tayong lumapit sa ating barangay at kung hindi pa rin po maayos dito, maaari po tayong lumapit sa mga abogado para isampa po ang kaukulang kaso. Hindi po dahilan na para saktan po natin ang tao na ating kinagagalitan or kinasasamaan ng loob kasi meron po itong kaukulang kaparusahan sang ayon po sa ating batas. Yun lamang po. Siguro po para sa lahat, para maintindihan niyo ang inyong mga sarili at sabihin na natin na kayo ay matuto. Una-una, at sasabihin nyo na, ay hindi, makasarili. Hindi po, ang sinasabi ko, ang pagmamahal sa sarili para magkaroon kayo ng respeto. Medyo nababagabag lang ako ng konti, Chang, dahil dun sa nangyari dito kay Leia, dahil nung magmula nang tumakas siya dun sa ospital at sinabi nga ng doktor na kailangan niyang magpa-opera. Alam mo, ang sabi niya, kasi ma'am, kumakalat na po ito. So sabi ko, ano ba yung cancer? So, nandun na sa ganung linya ang kanyang nararamdaman na sakit kung bakit nagkaganyan. Paalala lang po sa iba, alam niyo po kung bakit nagkaganyan po, yung pong sinasabi niyang pharyngeal cancer ay isa pong uri ng cancer na nakukuha po, hindi po dahil sa sabihin na natin meron kayo talagang sakit. Ito po ay isang uri ng cancer na nakukuha karaniwan po sa lifestyle. Ano ang lifestyle? Ang sobrang pag-inom na inamin naman po nitong si Leia at sobrang paninigarilyo. So pag pinaghalo po ang smoking and alcohol, yung posibilidad po na medyo mahina ang resistensya ay aabot po sa ganitong klaseng cancer. Yun lang po. Ang pagkakaroon po ng misyon sa buhay ay isang seryosong bagay. Pero kung ginawa mong misyon ay paglaruan lamang itong mga babaeng ito, magkapatid pa at sinira mo ang kanilang relasyon dahil sabi po sa akin ni Ira kanina na close daw sila ng kanyang ate before. Yan ba ang misyon na sinasabi mo? Nasirain po ang relasyon ng pamilya? Hindi po, di ba? Ang pagkakaroon ng misyon ay pong gaano natin makamit ang pagkakaroon ng isang pagbabago o di kaya yung isang to build a good relationship, di ba? So, magbigay ka ng space. Ambing, lumayo ka muna at bigyan mo muna ng pagkakataon na magkaayos itong magkakapatid at ina. At ganoon din dito kay Leia o Leo at ang kanyang ina. Matagal kayong hindi siguro nagkaroon ng banding. Ito ng pagkakataon, ang daan po ng iyong pagkakaisa at pagmamahalan ay ang programa pong Face to Face. Salamat po. Salamat ng marami sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. So narinig mo naman, Ira, unahin ko na yung sa inyo at ni Ambing. Ngayong nalaman mo na ganun pala ang misyon ni Ambing sa buhay, ikaw, ano ba ang iyong misyon? Ano sa palagay mo yung pangarap mo na gusto mong matupad? Siguro, kailangan tulungan ko muna